19 na kabanata. Nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus at siya'y hinampas, at ang mga kawal ay nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nagsilapit sa kanya at nangagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo," at siya'y kanilang pinagsuntukanan. At si Pilato ay lumabas na muli at sa kanila'y sinabi, "Narito, siya'y inilabas ko sa inyo upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya." Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ube. Sa kanila'y sinabi ni Pilato, "Narito, ang tao." Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nangagsigawan na sinasabi, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus, sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya." Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, "Kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautosang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito ay lalong sinidlan siya ng takot, at siya'y muling pumasok sa pretoryo at sinabi kay Jesus, "Taga saan ka?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Sa akin ay hindi ka nagsasalita. Hindi mo baga nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo'y magpawala, at may kapangyarihang sa iyo'y magpako sa krus?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan." Dahil dito'y pinagsisikapan ni Pilato na siya'y pawalan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawan na nangagsasabi, "Kung pawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar." Ang bawat isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus, at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pavimento, datapwat sa Hebreo ay Gabata. Noon nga'y paghahanda ng Paskwa, at nooy mag-iika-6 ng oras. At sinabi niya sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila nga'y nagsigawan, alisin siya, ipako siya sa krus." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ipapako ko baga sa krus ang inyong hari?" Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, "Wala kaming hari kundi si Cesar." Nang magkagayon nga'y ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Na dooy ipinakon nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay, "Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan. At ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Hudyo, "Huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, 'Hari ako ng mga Hudyo.'" Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko ay naisulat ko." Ang mga kawal nga nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kanyang mga kasuutan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi at gayon din naman ang tunika, at ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsang usapan nga sila, "Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan kung mapapakanino, upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, 'Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran.'" Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal datapwat nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, "Nauuhaw ako." Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tungkod na isopo, at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, "Naganap na." At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mga Hudyo nga sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mga alis doon.
Nagsiparoon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una, at nang sa isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. At nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, ni isa mang buto niya'y hindi mababali. At sinabi naman sa ibang kasulatan, magsisitingin sila sa kanya na kanilang pinag-ulusanan. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, palibhasay alagad ni Jesus bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. At ipinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kanyang bangkay. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloe, na may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa dako nga ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan, at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa napaglalagyan ng sinuman. Doon nga, dahil sa paghahanda ng mga Hudyo, sapagkat malapit ang libingan, ay kanilang inilagay si Jesus.